multi-drug resistant ka kapag hindi ka kayang patayin ng 3 classes ng antibiotics. May concept na ang native chicken ay organically fed, supposedly. Mayroong trend na, prefer natin ang native chicken kasi hindi yan mataba, walang exposure supposedly sa antibiotics. Kaya ako nagka-interest kasi nga other than that, totoo kaya itong mga native chicken na to ay talagang dahil hindi exposed sa antibiotics. So, ibig sabihin wala sila dapat ng mga multi-drug resistant, di ba? Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito sa Behind the Science podcast ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Our guest is a professor at the Institute of Biological Sciences, University of the Philippines, Los Baños. She earned her bachelor's in biology from UP Los Baños, a master's in microbiology from the University of Queensland in Australia, and a PhD in microbiology from the University of Illinois in the US. Her research focuses on microbial diversity, bioactive compounds, bioremediation, recombinant antibodies, multi-drug resistant pathogens, and the genetic basis of multi-drug resistance. So without further ado, let's all welcome Dr. Rina Opulencia. Thank you. Good day to all your listeners, Paul. And thank you very much for having me here. And thank you very much for giving me the opportunity now to share my experiences, and hopefully yung experiences ko will inspire others now to get engaged
in science, particularly my specialization, which is microbiology. Ayun. So, ang paper na pag-uusapan natin ngayon is na-publish ito sa The Philippine Agricultural Scientist. And of course, as usual, bago natin yan i-discuss, pagkwentuhan muna natin yung journey ni Ma'am Rina as a scientist. So, Ma'am, can you tell us, kailan niyo po na-realize na gusto niyo magtrabaho sa science sector? High school pa lang, Paul, no? Na-realize ko na gusto kong maging biologist. Yung kasing teacher, alam mo, na-realize ko talaga malaki ang influence ng teacher sa isang high school student. Kasi kung napakagaling niya talagang magturo, mapapa-realize niya sa bata yung importance ng subject matter, tsaka yung gaano siya ka-exciting na field. So yung biology teacher ko nung second year high school ako sa Holy Angel University, no, sa Angeles City, Pampanga. Si Ma'am Bauzon, tanda ko pa yung kanyang apelido, no, ay napakagaling magturo, no, very very clear siyang magpaliwanag, very passionate about the field, at pinakita niya yung potential, no, significance ng field na yon sa life natin. Kaya ako na-appreciate yung bio. And my most favorite subject yung cell. The cell itself, the different parts of the cell. Particularly yung mitochondrion na powerhouse ng cell. So parang impactful sa akin yun that this tiny cell actually has that capability. Kaya naging interested ako. Then, third year naman, ang naging favorite subject ko, science din. Chemistry naman. No, ang aking teacher naman ay si Ma'am Pamintuan. Tanda ko pa sila. Kasi ganun ka-impactful yung pagtuturo nila para maging motivated ako na ma-engage sa science, no. Kasi ang chemistry at biology, intimate ng linkage niyan. Akala natin magkahiwalay ang chemistry tsaka bio, but actually no. Napaka-importante pala ng chemistry sa biology kasi cells are made up of chemicals, no, molecules, na ang mga yan ang topics naman natin sa chemistry. So yung dalawang yun na favorite ko, intimately related sila. Kaya ang ganda ng combination. Kaya naging very passionate ako about science. And then, nung nag-college na ako, BS Bio ako dito sa UP Los Baños, Ang BS Bio, ang dami niyang specialization, di ba? Fields of specialization na potential. Pwede kang maging zoologist, pwede kang maging botanist, di ba? Pero, hindi ako interesado sa halaman talaga. Takot naman ako dun sa mga inaaral na mga zoologist kasi ahas naman ang nakikita kong mga paniki naman at saka mga turtle. Parang hindi ko naman makita yung sarili ko na nag-handle ng mga ahas lalo, no? Kaya sabi ko, halaman din, sorry, hindi ako nakakapagpatubo ng halaman. Kaya sabi ko, paano magtatrabaho sa halaman Namamatayan nga ako ng halaman. Kaya sabi ko, ano pa ba ang susunod na living organism? Itong mga microorganisms, isa pa yan na field na bio na ino-offer dito sa UPLB. Sabi ko, hindi mo naman nakikita yung mga mikrobyo, di ba? You cannot see them. At least yun ang noon akong pagkaintindi. Pero nung nag-micro 11 ako, sabi ko, wow, ang gaganda nila sa plates. Kasi di ba pinapatubong mo sila, kinoculture sila sa culture medium na plates, nag-grow sila into colonies. Sabi ko, wow, iba't ibang kulay, no? May red, may white, may yellow, may mga pigmented. Tapos iba-iba yung itsura nila. Sabi ko, wow, napaka-diverse ng mga ng mga mikrobyo na to, na napaka-diverse pala. And of course, you learned na, akala mo kasi pag mikrobyo, ay, sakit yan. Ay, nakakatakot ang mga mikrobyo, no? Parang kadiri, gano'n, no? Pero in truth, no, there are microorganisms everywhere. Kailangan din natin ang mikrobyo sa katawan natin to survive. So, na-realize ko, hindi lang sila bad. Hindi lang bad ang mga microorganisms. May good organisms din. And so I decided to major in microbiology. So yun ang history kung bakit ako naging microbiology. Pero under micro, alam mo ba, Paul, ang dami mo din pwede pang pasukan na expertise.
no? So, may genetics, may physiology, may food, may industrial, no? So, ang pinasok ko naman ay genetics at physiology, no? Kaya naman ako nag-genetics kasi nung undergrad ako, habang nagme-major ako sa micro, nag-student assistant ako sa International Rice Research Institute para ma-augment yung stipend ko, no? Imagine, fourth year ako, sa isang, kasi International Rice Research Institute, di ba? Isa siyang research institution dito sa UPLB. So, maraming research projects dyan. Nagtrabaho ako as assistant ng isang scientist, no? Taga-culture, taga-isolate ng plasmid. Ganun lang ang trabaho ko. Pero natuwa ako dun sa, DNA, di ba? The genetic material, no? Ayan ang ina-isolate ko. Tuwang-tuwa ako, wow! Undergrad lang ako, naka-isolate na ako ng DNA. Nakita ko na yung itsura ng DNA. Ito pala yung DNA, na-isolate ko siya. So yun, nag-i-interested din ako sa genetics. So, ang naging path ko nun sa micro, gusto ko ng may genetic aspect ng micro. Kaya, para ngayon, yung mga research ko, kung mapapansin mo, yun, katulad ng paper namin, di ba? Genetics. May genetics sa aspect siya. So, yun ang history. Kanina po, nabanggit niyo na yung dalawang favorite subjects niyo ay yung biology and chemistry. Yes. Pero nung nag-college po kayo, nag-lean towards biology po kayo. Bakit po, Yes. Yun yung mas pinili niyo over chemistry? Kasi ang chemistry, ang problema ko sa kanya, nag-handle siya ng mga chemicals talaga. Kasi yung sa mga lab namin, talagang mga benzene, mga xylene, pero aminin ko na medyo natakot naman ako na mag-handle ng mga flammable chemicals. Kaya sabi ko, gusto ko rin ng chemistry pero ayoko nung mga inaaral niyo dyan, ha? Kasi lagi nilang kasama yung fume hood, di ba? Pero sabi ko, parang sasabog naman anytime itong mga chemical na to. Sabi ko, kaya yung baka ma-stainan ako, baka parang masusunog ang skin ko. So, more on like takot sa pag-handle ng chemicals. Pero the subject itself, I truly appreciate it. Nag-ambition pa nga ako na maging chemical engineer. Imagine it. But, during the time na nag-aaral na ako, ganito pala ang chem lab. Nakakatakot pala siya, sabi ko, no? Pero, kasi syempre, student ka nun, ignorant ka, no? Hindi ka naman trained. Tinetrain ka pa lang. Pero natakot na ako, kaya sabi ko, hindi na ako magkikem, magbabayo na lang ako. Sabi sa sarili ko. So that was the reason why. Sige, bio na lang, no? Immature talaga, di ba? Parang bata ka lang kasi. So yun ang mga, pero ultimately, alam mo po, nandito na ako sa hindi ako nagsisisi, no? Yung where I am right now, I'm very happy. Sabi ko nga sa mga anak ko, kahit gawin ko to hanggang mamatay ako, I'm okay. I love what I'm doing, sabi ko sa kanya. So I'm one of the lucky ones na parang sinunod ko yung gusto ko at kahit paano naman na naging successful, naging fulfilling at happy sa field na nasaan man ako ngayon. Pero yung itsura po nung biology lab nyo at chemistry lab, parang halos magkapareho na rin yun, di ba, ma'am? Dahil yung ginagawa nyo ngayon na more on genetics. Parang gano'n na rin yung equipment. Well, yes and no. Ma-fume hood ang chem. Ma-fume hood sila. Kami laminar flow hood naman, no? Kasi kami, ang gusto namin ay yung air namin ay walang mga contaminating organisms na magko-contaminate. Ang fume hood, yung amoy niya ang inaalis niya. No, di ba? Gumagamit din kami ng fume hood. Sometimes, kasi syempre may mga, pag sa genetics kasi may mga chemicals kaming ginagamit para ma-isolate namin yung genetic material. Pero hindi kami halos nag-fume hood. At saka hindi kami gumagamit halos ng harmful chemicals. Yung mga chemical na matatakot ka pag pumatak sa skin mo or something like that. Wala kaming masyadong ganun sa microbio. Marami kami, mga cultures ng mga mikrobyo na dun mo ingatan naman ang sarili mo kasi infectious naman ng iba dun, di ba? Ayun, ma'am, may question po pala ako dun sa sa pag-pursue nyo nung graduate school kasi nag-Australia kayo and then US. So paano nyo po pinili yung yung mga schools na pinuntahan nyo?
Yung sabi ko nga kasi 23 years old lang ako nung magpunta akong Australia. No? Ang nasa isip ko lang ay pupunta akong Australia. Parang ganun lang, di ba? Kasi when after graduation ko kasi ng bachelor's, nag-apply na ako ng teaching position dito din sa same department kung saan ako nakuha yung BS degree ko. Luckily naman natanggap ako. But when you're in UP, Paul, hindi ka magpa-progress sa career mo na hindi ka hindi ka nag-acquire ng graduate degree. In fact, patatalsikin ka nila after 5 years kung wala kang MS degree. I wanted to stay, di ba? So you were not forced naman, but alam mo ang requirements ng university. Alam ko yon. So, nung may opportunity for scholarships Australia, nag-apply ako. Endorsed by the university. Doon napapunta ako sa Australia to pursue an MS degree in microbiology din. Doon naman ang inaral ko ay mga plant pathogens. No? Pero molecular bio-based or genetic-based din siya. Kaya to me, naging interesting din siya. At yung mga PI ko, malaki rin talaga influence ng mentors. Ano? Ang mga naging mentor ko doon talaga, they're excellent mentors. They're mababait na mentors, no? Hindi sila terror, no? Talagang marami silang naituro sa akin at marami silang experiences na binigay sa akin as a grad student. Kaya nag-enjoy din talaga ako. Ang dami kong bagong skills na natutunan doon. Skills na wala sa Pilipinas, no? Na doon ko natutunan. Tapos nung bumalik ako, dala-dala ko yung mga skills na yan at nagamit ko dito sa pagtuturo ko sa UPLB. Ang MS, hindi rin yan enough sa UP. You can't stay sa UP nang may MS degree ka lang. So, susunod, dapat mag-PhD ka, no? So, kaya nung few years after, nag-apply ako ng Fulbright Scholarship, no? To support my PhD sa US. So, yun din. Ang Fulbright naman kasi, napakagandang scholarship program yan. Pinalista niya ako ng 3 universities. Saan mo gustong pumunta? Yung mga gusto mo. So, nilagay ko doon, University of Illinois, Urbana-Champaign, and then some other universities. But yung Fulbright kasi, siyang nakikipag-deal sa mga university on behalf of the applicant. Siya ang kakausap sa U of I, dun sa mga nilagay ko universities, and make a deal. Nakikipag-deal siya Ang deal niya I don't know ano mga deal niya, but I think ang naging deal niya is 3 years lang yung scholarship ng batang to, pero aabot ng 5 years ang program. Anong support ang ibibigay niyo sa bata dun sa 2 years na wala siyang scholarship? So I think sinabi ng university, we will support her na matapos niya yung 5 years ng program with this, and that. Kaya yun ang pinili ng Fulbright na dalhin ako. So, nung sinabi na ng Fulbright na, dito ka pupunta. Okay, isa naman siya sa mga pinili kong university. Kaya ako naman pinili ang U of I. It's one of the top 5 universities in the US field ng microbiology. No, kaya hindi madaling mag-decide. Kaya lang, ang sisi ko lang doon, grabe palang winter doon. Nakakaloka palang winter doon. Oo, hindi ako masyadong na-prepare doon. Napaka-bad pala ng winter dyan sa Illinois na yan. Kaya pala pag sinasabi kong Illinois, sigurado ka sa Illinois. Matindi pala talaga ang winter doon. Yung wind chill, di ba Chicago, malapit siya sa Chicago, my goodness, no? Yung mga wind chill nila, -40, yung parang feeling mo, matatanggal na yung ilok mo. Kaya hindi mo na ma-feel yung ears mo. But you know what, after wala namang kaso yun. Ang importante sa akin, again, the department that I attended was one of the best. I was really trained well there. Ang ganda ng culture nila. Yung supervisor ko, si Dr. William Metcalf, one of the best scientists na nakilala ko sa buong buhay ko. Napakagaling na mentor. Akala ko wala na akong matututunan, pero ang dami ko pang natutunan sa kanya. How to mentor students, how to run a laboratory. Yan. Tapos yung field na inaral ko sa kanya, kakaiba. Anaerobic microorganisms. Imagine mo mga mikrobyo na pag na-expose sa hangin, mamamatay.
So, na-imagine mo paano ako nag-experiment kung ang mikrobyo ko mamamatay pag nahanginan. So, nag-work ako sa loob ng isang anaerobic chamber. At least yung kamay ko lang, hindi ako pwedeng nasa loob, hindi namatay ako, di ba? Ano pong itsura nung anaerobic chamber? Ano siya? Imaginein mo na may table ka, nakabalot talaga siya, tapos may gloves na i-insert mo yung kamay mo dun sa gloves para yung makatrabaho ka dun sa enclosed na yon. Tapos syempre hindi naman pwedeng vacuum, right? Ang bawal yung oxygen, di ba? So ang laman niyang hangin ay nitrogen gas at saka CO2. So yun ang gas na laman ng chamber na yon, para hindi siya vacuum. Syempre hindi ka papasok doon. So may gloves na nasa labas, isasaksak mo yung kamay mo doon. So papasok na yung glove hands niya. So makakapagtrabaho ka na. 'Di ba? Mag-strict ka na. Tapos lahat ng pinapasok mo doon, tatanggalan mo muna ng oxygen. So may pintuan siya na magkabilaan ng door sa harap mo, sasara mo, tapos may door siya. Tapos bago mo ipasok sa kabila yung gamit mo, natanggalan na niya ng mga oxygen. Oo. So, parang may maliit na room yung yes, may yung maliit box na siyang yan. box. Oo, may maliit siyang box na ilan ang opening niya, 2. Opening sa harap mo, opening dun sa loob ng bag, di ba? Sasara mo muna pareho yon. Tatanggalin mo yung gas, tatanggalin niya muna lahat ng gas ng mga, or O2 ng mga pinasok mo, papalitan niya ng mga N2, CO2, na hindi harmful dun sa organism mo. It was quite, amazing. It was an exciting, field. Akala ko hindi ko kakayanin, pero I'm so happy with the skills that I obtained there, no? Kakaiba, no? They're unique. Hindi ko dito matututunan yan. So, I was very happy and pleased dun sa mga experiences ko dun. Tapos yun nga, because the organism that I was working on ay Archaea, walang masyadong may alam nun dito sa Pilipinas eh. When I arrived, parang wala ako masyadong kilalang expert dun sa microbial. So with that, I was able to contribute, no, na makilala yung domain na yun, yung Archaea. I don't know if you've heard of the Archaea, no. So na-incorporate ko siya sa courses namin para tong mga estudyante namin magkaroon sila ng knowledge on this organism. Kasi Archaea ay mga mikrobyo din yan eh. Mga mikrobyo sila, pero hindi natin masyadong kilala nun kasi nga wala masyadong nag-work dito sa Pilipinas at saka wala pa masyadong publications on, bago sila. Noong 1977 lang na-elucidate ang domain na yan ni Carl Woese na from the university na kung saan ako nag-PhD. Ayun, so since nagkakwento na si Ma'am nung yung mga laboratory activities niya dati, punta naman natin yung study niya. So ang title nito ay Antibiotic Resistome, Mobile Genetic Elements, and Virulence Profile of Multidrug-Resistant Enterobacteriaceae, isolated from healthy Philippine native chicken as revealed by analysis of whole genome sequence. Ayun, Haba pala, no? Haba ng title. Yung binasa mo, haba pala ng title namin. Oo. And can you give us po a overview or a bird's eye view nung study niyo? What is this all about? Oh, okay. So, una yung aming host, no? Ang host namin ay native chicken. Okay? So, ang ginawa namin, yung native chicken na yan, ay nag-isolate kami ng mga enterobacteria. Ibig sabihin kasi ng entero, from the word entero, intestine, ano? So, nasa sila, no? Nasa intestine sila ng ating animal na yan. Pero the way that we isolated them from the cloaca sa puwet ng hayop kami kumuha. So nag-swab kami ng puwet niya. Pero make sure na merong kaming veterinarian na tumulong sa amin. Kasi merong ethics yan. Pag nag-handle ka ng animals, dapat may permission ka from a committee, no? How you handle. Mayroon kang mga approval ng protocol mo na yan. So a veterinarian helped us, assisted us in getting cloacal samples. Tapos ginrow namin yung mga microbial yan sa medium na alam namin na mag-grow sila.
Tapos pinili namin yung mga multi-drug resistant. Ano ba ibig sabihin ng multi-drug resistant? Ito yung mga mikrobyo na hindi mo mapapatay sa at least 3 klase ng antibiotics. No, yan ang definition ng multi-drug resistant. Multi-drug resistant ka kapag hindi ka kayang patayin ng 3 classes ng antibiotics. Okay. So, yung mga multi-drug resistant na yan, prevalent. I'm sure naririnig nyo na yung issue na yan ng mga pandemic nga daw yan in the next century, yung mga, kasi imagine mo kung ma-infect ka ng mga yan, hindi ka na kayang i-treat ng mga known antibiotics, di ba? So, it's really a problem, yung prevalence niyan. So, kami naman, inaral namin sila. So, chinek namin kung anong profile, metabolic profile. Ibig sabihin, ang kanilang antibiotic resistance profile. Ibig sabihin, ilam namin, ano-anong antibiotics ang hindi kayo kayang patayin, etc. So, ano-ano yan. So, makikita mo yon sa, itreat mo lang, lagyan mo lang ng antibiotic disc, yung plate na mayroon ng mikrobyo mo, makikita mo kung mamamatay siya doon o hindi. Okay, makita mo. So, ang dali lang nun. In fact, mayroon ng automated machine ngayon, Paul, na ang daming antibiotics na array, malalaman mo kung ang mikrobyo mo nang mabilis kung resistant or susceptible siya dun sa array of antibiotics na yon. May machine na ganyan na binebenta ang mga company. Medyo mahal, mga 4 million daw yung machine na yon. So, instead na maglalagay ka ng mga disc sa plate na pa isa-isa, doon sa machine agad. I-feed mo lang sa machine yon, lalabas na yung resulta sa'yo ng profile ng mikrobyo mo. So, ang tawag din sensitizer ata. No? But that project na yan, yung manual namin ginawa yan. Talagang may mga antibiotic disc kami nilagay sa mga plate na nandun yung mga mikrobyo namin para malaman namin kung sila ay MDR o hindi. Okay, so hindi na ako na-surprise na may mga MDR strains kaming nakuha dun sa mga mikrobyo galing sa chicken na yon. Hindi na na-surprise yun. Based kasi sa mga publications, ang dami na talagang MDRs. Ang gusto kong malaman ano yung genetic basis? Ano yung genes na responsible dun sa phenotype na yon? No? Ano yung nagko-confer ng trait na yon dun sa microbiome yon? No? Tapos, gusto ko ding malaman, paano natatransfer from one organism to another yung mga yon? Kasi masyado nang talamak ngayon ng mga MDRs. Bakit sila kumakalat masyado? Ba't dumadami sila? So, yun ang goal ko. Gusto kong malaman ano yung genes na responsible dun sa antibiotic. Pangalawa, paano natatransmit or na-spread itong genes na to nung microbiome yon, no? So, yun ang tinatawag kong resistome. Yung resistome, yun yung panel ng genes na nagbibigay ng resistance sa antibiotics din sa microbiome. Kaya, di ba? Resistance. Yung OM, yun yung the complete panel. Pag sinabi mong OM, the complete genes na nagko-confer ng resistance. Tapos, yung isa, yung mobile genetic elements, di ba? Yun yung potential vehicle kung bakit sila nag-spread from one organism to another. Kasi dun sa ano din yan, mga genetic elements din, dun sa genome ng microbiome yun. Nandun din yung mga genetic elements na yon, na sila yung naglilipat ng mga resistance genes na yon sa ibang mikrobyo. Kaya yung ibang mikrobyo, nagiging resistant din sila. So, sila bali yung nagiging carrier, sila din ang nag-spread nitong ARGs na to. At ang tanong natin, bakit pag-spread ay tinatanggap ng mikrobyo, di ba? Di ba, that's one question, di ba? Halimbawa tayong dalawa mikrobyo, Paul. Ako yung mikrobyo na may mga antibiotic resistance genes ako. Ililipat ko sa'yo, bakit mo naman tatanggapin? That's the question, di ba? Alam mo ang sagot? Ang sagot ay, kasi ikaw, na-expose ka sa antibiotics, ayaw mong mamatay. So, kukunin mo ngayon yung mga genes na nasa akin na nagko-confer ng resistance sa antibiotic na yon.
So, ano ngayon yung problema? Yung lagi kang binibigyan ng antibiotic, di ba? Dahil binibigyan ka ng antibiotic sa labas, ikaw naman gusto mong mabuhay. It's a natural instinct of living organisms to survive. So, itong mga, syempre, yung iba mamamatay, pero yung iba, hahanap ng paraan yan. So, ikaw, halimbawa, isa ka sa mga survivors. Ba't ka nag-survive nung i-treat kita ng antibiotic? Kasi kumuha ka ng gene sa akin. Ng resistance genes, in-incorporate mo sila sa genome mo, di naging resistant ka na, di ba? Pero kung wala yung pressure na yun ng antibiotic, may need ba sa yung i-acquire mo yung genes ko? Wala, di ba? So, kaya nga i-blame natin, bakit dumadami yung mga multi-drug resistant genes? Kasi, number one, antibiotics. O ngayon, tignan mo yung chicken. Bakit ang chicken? Bakit ang chicken nagkaroon ng isolate ng mikrobyo na may MDR? Ano bang nasa chicken? Paano related ang chicken sa antibiotics? Di ba yung mga chicken, tinitreat nila antibiotics for growth? Pag may sakit din sila. Ang commonly known naman na ang ating mga feeds ay may antibiotics. Kasi growth promoters ang ibang antibiotics ng animals, no? Tapos syempre for therapeutics din. So ngayon, yung mga animals mo exposed sa antibiotics, yung mga mikrobyo na nasa animal na yun ngayon ay nag-acquire ng genes para hindi sila mamatay dun sa antibiotics, na-expose sila. So ang feeds nila na nasa gut nila may antibiotic. Tapos yung mga mikrobyo mo na nasa gut, kasi meron naman tayong natural flora of microorganisms sa gut. Okay? So yung mga mikrobyong yon na nasa gut natin, na-expose sila sa antibiotics dahil kumakain ka ng may antibiotics Anong natural tendency nila para ma-survive? Yun, nag-acquire sila ng mga genes na mayroong antibiotic resistance capability para mag-survive sila sa ganung environment. Kaya the key here is, kahit huwag tayong mag-focus dun sa animals, sa atin as human beings, di ba pag nagkasakit tayo, anong nangyayari? O yung iba bumibili na lang sa over-the-counter ng antibiotics, nagsi-self-medicate sila ng antibiotics. So that's a factor in the spread of multi-drug resistance. O kaya sabihin mo nang nagreseta ng antibiotics sa'yo yung doktor mo, hindi mo tinapos, I feel better. Wag mo nang ubusin itong 7 days na antibiotics ko. O that's also a factor kasi nung ginawa mo, hindi mo pinatay completely yung mikrobyo, pero in-expose mo sa antibiotics, di nga yung mikrobyo, ay teka, mayroon silang ini-expose ako sa antibiotics. Kukuha ko ng antibiotic resistance genes para hindi ako mamatay. Kasi hindi mo siya pinatay completely dun sa treatment mo Pero kung pinatay mo siya nung 7 days na yon, wala siyang chance na mag-survive at wala siyang chance na mag-acquire ng ARGs or antibiotic resistance genes. So yun yung dahilan kung bakit may pressure ang mikrobyo na mag-acquire ng antibiotic resistance genes. Yung pressure, yung exposure nila sa antibiotics. Bakit po kayo nag-focus sa Philippine native chicken? And also, pag sinabing Philippine native chicken, ano pong ibig sabihin nun? Ito ba yung mga manok na pangsabong or ibang breed? Pag sinabi mong Philippine native chicken, ito yung mga breed. Mayroon tayong mga natural breed, di ba? Yung hindi yung mga white. Di ba ang ating kilalang chicken, yung mga white na? Yung binibenta sa palengke. Yung mga native chicken, yun yung, tama, mukha silang yung pinagsasabong, yung mga brown ng feathers. Actually, dito sa project na to ko natutunan, ang dami pala nating native chicken breeds. 6 pala yun, no? So, iba't ibang pangalan nila, no? So, kaya naman ako nag-focus sa native chicken. Ganito yung kwento doon. Kasi di ba may concept na ang native chicken ay organically fed, supposedly. Di ba? So, masarap daw sila, yun daw kanilang laman ay less in fat, so more nutritious. Mayroong trend na prefer natin ng native chicken kasi hindi
hindi yan mataba, tapos walang exposure supposedly sa antibiotics. Di ba? Unlike yung sa poultry. Kasi ang mga native chicken, free range, di ba? Parang free range sila, di ba? Kaya ako nagka-interest kasi nga other than that, parang nag-i-interested ako. Totoo kaya na na itong mga native chicken na to ay talagang dahil hindi exposed sa antibiotics. So, ibig sabihin, wala sila dapat ng mga multi-drug resistant, di ba? Yun ang logic, di ba, Paul? Yes, kasi supposedly, hindi sila exposed sa antibiotics. Unlike, kasi yung mga commercially produced na white chicken sa grocery, ano yan, obvious yan, kumakain yan ng mga feeds na may antibiotics kasi gusto nilang lumaki, gusto nilang, di ba? Itong native chicken, ang konsepto natin, ay hindi sila dapat pinapakain. Kung kumakain man sila, hindi lang main diet nila. Hindi nila main diet yung, kasi ang diet lang nila, yung mga leftovers sa bahay, di ba? Kasi backyard farm yan di ba? Bina-backyard farm mo sila. Hindi naman sila yung mga poultry na commercial. Di ba? Alam mo yung sabihin ng backyard farming, di ba? Parang kahit ako, kukuha ko ng chicken na yan, ilagay ko lang sa aking, okay, sige, mag-free range ka dyan, sige, kumain ka dyan ng mga leftover, pakiinin kita dyan ng leftover kung hindi feeds. No? So, tapos, so ang konsepto mo, ganon, so, wala silang masyadong exposure. So, supposedly, wala. No? Kaya sabi ko, sige nga, totoo kaya to? Gusto kong makita, ma-prove kung totoo na Pero nung nakita namin, bakit meron sila? Meron pa rin, di ba? Nakita pa rin namin. Meron pa rin silang mga organism na mayroong antibiotic resistant gene. So ano ngayon ang potential na rason doon? Bakit? Anong rason at ano yung risk? Di ba? Ano yung risk? Kasi itong microbiome to din, yung na aming pinasequence na yan, ay potentially pathogenic yan Potentially pathogenic, ibig sabihin, pag na-infect ka dyan, potentially kang magkakasakit. So kaya pong mag-transmit from chicken to tao? Oo, pag kumain ka ng chicken na... Parang COVID pala to. ano yan? Zoonotic yan. Ibig sabihin, it can be transferred from animal to man, no? Kasi pag kumain ka ng chicken na hindi masyadong luto, namamatay naman ang mga mikrobyo sa cooking Namatay sila, no? Itang mikrobyo ito mamamatay sa. Pero kung hindi mo masyadong niluto, di ba? So, yon. And then, pag sa kusina mo, pwede mo ikalat din yan. Kaya di ba ang advice nila sa chicken, huwag mo na lang hugasan. Naririnig mo yon? Sabi nila, ang chicken, huwag mong hugasan. Kasi pag hinugasan mo siya, talagang kinakalat mo lang ang mikrobyo niya sa kitchen mo. Ang gusto nila, iluto mo na siya agad. Kasi nakakalat ka ng mikrobyo niya sa kitchen mo. So yun, potential yun na way ng kanyang pag-spread ng mikrobyo yun from the chicken. Tapos, yun nga, paano ba siya pwede? Yung mga farmers mo na nag-handle nun, at risk sila. Diba? So, yun ang amin. Ngayon, ang tanong, bakit kami nakakuha niyan? Paul, bakit kami nakakuha niyan sa supposedly animal na hindi masyadong treated ng antibiotics at saka hindi naman supposedly kumakain ng feeds na may antibiotics. Siyempre in-investigate namin yung yung source namin, no? Ang na-discover namin, hindi naman pala sila 100% antibiotic free. Hindi sila 100% antibiotic free. So that already explains it, na hindi sila, may exposure pa rin sila sa antibiotics pala, itong mga animals na to. So hindi sila 100% antibiotic free. So bakit kami naging interested na dun sa aspect na yon? Kasi itong mga animals na inaral namin, dinidistribute yan sa ibang farmers. Parang pang-start ng negosyo. Yung pinagkuhanan namin, a government agency siya na namimigay ng mga native chicken na yan sa farmers para maging negosyo ng farmers natin. So sabi namin, kung ganyan ang ginagawa nyo, di parang na rin kayo nagkalat ng mga
'di ba, ng mga animals na may dala-dalang mga mikrobyo na may mga resistance sa antibiotics. So kung magkaroon ng infection, o edi yung treatment nung infected person may be problematic kasi hindi na mapapatay yung mikrobyo ng several antibiotics. So yun ang naging impact ng aming resulta. Sabi namin, una, kailangan maging guarantee na hindi ma-spread sa farm. Kasi 'di ba may farm ka, nandun sila naka-raise. Hindi dapat yung farm management mo maganda para hindi kumalat sa ibang animals. 'Di ba? And then, kailangan ginagaranti mo yung pinamimigay mo namang chicken sa mga farmers ay hindi rin carrier niyan. Kasi otherwise, pinakalat mo na ng pinakalat, di ba? Kasi yung mga farmers na yun, ikakalat din nila dun kung saan-saan. Eh di yung farms, contaminated na. Kasi pag nagpuyang bird na yan, eh di lalabas sa gut niya yung mikrobyo na yan. Kasi di ba nasa gut niya yon. So pag nagpupo siya, eh di yung mga droplets ng pupo niya, nasa farm soil mo na. Tapos pag nag-handle, mga tao nag-handle sa kanya, potentially, nakakontaminate yung kamay nila. Eh kung hindi hygienic sila. So yung kaya ang highlight dyan, yung practices mo, sa farming. Kailangan maging aware ka na huwag mag-spread. Tapos yung pag-handle din ng mga tao, ng animal, no? So from the farm to the table dapat nga yan kung tutuusin mo, di ba? But since ang kinover lang namin na area yung farm, dun kami nag-suggest na yung paper na dapat yung farm management practices, no, ay i-revisit kasi meron palang mga mikrobyo dyan ng MDRs ang mga manok nyo na kahit na limited lang ang antibiotics na tinitreat nyo. So we need to do this to stop pa yung further spread nitong mga mikrobyong to sa ibang farm, sa ibang mga kabahayan ng mga farmers natin na bumibili sa kanila para magnegosyo on these animals. Kasi nga gumaganda siyang potential business Kasi may mga taong health conscious na we want to eat native chicken. Maybe yung iba for flavor lang. So maganda, may potential siyang market. But we have to be aware na they carry organisms that can be transferred from animal to man, and then may mga dala-dala silang mikrobyo na multi-drug resistant. Yung virulence, di ba may title siya na virulence? Ang virulence refers to those genes na dala-dala niya that can cause diseases, sakit. So meron talaga siyang dala-dalang ganyan. So itong mikrobyong to, MDR na siya, and it's capable of causing diseases. Nasa genome niya lahat yan. Ang interesting po ng pinoint out nyo na yung mga Philippine native chicken, hindi siya 100% antibiotic free. Kasi may times na may naaalala ko na mga advertisement sa TV or sa Facebook na focus ito sa mga manok na pangsabong na may kung anong gamot na ipapainom para pampalakas ng manok, ganun. So yung mga ganong drinks po, pwede yung source ng Baka palagi ayaw ko naman mag-akusa baka naman kasi nga accepted naman yan sa field ng animal science na dinadagdagan nila ng antibiotic to a certain level na acceptable para ma-promote ang growth ng animals. Growth promoters ang ibang antibiotics Kaya sinasama sa feeds. Sinasama dun sa mga animal feeds. Yung antibiotic na yan para pag kinain ng mas mapapabilis yung kanilang paglaki. Mahirap. So, kung mag-antibiotic free ka, unang-una, matagal bago mo mapalaki yung animal mo, di ba? Baka hindi niya rin ma-reach yung certain weight na gusto mo. Kaya siguro hindi nagiging practical. 'Di ba? Kaya ang kanilang compromise, sige, we'll give them antibiotic to make them grow, pero not as much as what the others are adding to their
feeds. Parang gano'n na lang siguro compromise. Tsaka yun din, pag nagkasakit sila, o di ba? Pag nagkasakit ang mga native chicken, dati may mga kung ano-anong damo ang ginagamit para painom or patreat sa kanila. Pero sometimes hindi naman talaga rin sufficient yun, Paul. You really need an antibiotic, no, to cure kung ano man sakit sila. So yun, mga ganung instances nagkakaroon ng ruta na pumasok ang antibiotic sa animal mo. So does that imply po ba na yung mga broiler chicken, mas madaming mga bacteria doon na drug resistant, and should we be concerned sa mga kinakain natin na manok? Para sa akin, syempre, sila yung mas marami sila. Kasi alam ko yung mga yan mas exposed sila sa mga feeds na may antibiotics at maraming antibiotics, no? So, with that, logic, syempre sila. Ngayon ang tanong mo ay, should we be concerned? Apa. Basta iluto mo siya ng matino. Huwag kang kumain ng half-cook. As I've said earlier, namamatay naman ng by cooking ang mga ang mga animal na yan. Ang mas concern ko, actually nung may ganito akong proposal na dinefend, tinanong din ako ang hirit sa akin nung isang mataray na reviewer, mamamatay naman yan pag kinain ko ano ngayon? Tapos sabi ko, totoo ka naman, tama din naman. No? Pag nagluto ka ng matino, lahat ng mikrobyong yan ay mamamatay. Pero ang concern mo, yung handling at yung farm. Diba the farm, yung mga tao doon, at saka yung ikakalat mo pa siya, yun ang mas concern namin at the farm level rather than at the table level. Kasi sa table, luluto mo siya Sino kayang kumakain ng half-cooked na chicken? I mean, half-cooked na beef, half-cooked na veggies, half-cooked na chicken, kumakain ka, makita mo pa lang ang dugo, di ba? Hindi mo nakakain. So, definitely, when you cook chicken, yung mga MDRs na patay yon. So, hindi sila problem para sa akin. Mas namang problema ko for the farmers. For the farmers, at saka yung mga nagkakatay. May mga instances po ba na nagkakasakit din yung mga farmers dahil sa mga ganitong bakterya? Naku, syempre wala namang record ng ganyan. Parang mahirap din kasi siyang i-trace, no? Kailangan systematic at scientific ang iyong study for that. But I won't be surprised, Paul, no? Na kasi sa atin, like kung kung sa bahay ka lang na farmer, hindi mo naman alam yan, di ba? Alam mo ba yan? Alam mo ba yun na about mikrobyo? Hindi mo alam yan. And therefore, sila yung at high risk, di ba? At high risk. Kaya nga itong project namin na to, part ng project, ay yung mag-train kami ng farmers parang pumunta kami dun sa site, no? And then parang, hindi pala to dito sa chicken, dun sa isa kong project na native swine naman. Tingnan, mahilig ako sa native. Native chicken ito, di ba? Mayroon akong project na native swine. Ganyan din ang nakita namin. Ang ginawa namin dun sa native swine, talagang bumalik kami sa farmers at inorient namin, pinaliwanag namin itong mga microbiome to, itong mga MDRs na to, ano yung concept, para maintindihan nila, para mas maging aware sila, and therefore mas maging maingat sila. Kasi sila talaga yung at risk, kasi yung raw na chicken ang hawak ng mga yan yung buhay pa, di ba? Na nandun buhay na buhay din ng mikrobyo. Tayo na nagluto, kumain na ng niluto, hindi na tayo, Paul. Hindi na tayo, ang pinaka-concern dyan. So, enjoy your Jollibee chicken, Joy. Jollibee, baka pwede kayo mag-sponsor dito. Or whatever na chicken mo. But don't be afraid. Baka naman kasi yung listener mo, habang kumakain ng fried chicken, biglang natakot pala. Ay, naku, itong kinakain ko, baka may MDR ito. No, kasi po, patay na siya dun So, we're safe.
Ayun, so I guess hindi namin kayo natakot sa discussion na to. So kung interested kayo interested din kayo basahin yung paper, please check na lang yung link sa description. And ngayon po, discuss naman natin yung more on behind the scenes. So kanina po, sinabi nyo na product ito ng isa nyong project. So can you share with us din po, gaano po kalaki na funding yung kinailangan to do this project at ano yung funding source? Yung itong funding na to, yung itong paper lang na to, ang ginamit kong fund dito ay galing siya sa UP system. Ito yung tinatawag nating UP System Enhanced Creative Work and Research Grant. So ang UP, meron niyang grant na binibigay sa kanyang faculty and researchers na pwede mong gamitin sa isang maliit na, tatawagin kong maliit na project, no? Kasi hindi naman siya milyon. Mga 400,000 lang siya. Mga 600,000 lang siya. Pero kasi, alam mo, Paul, pag scientist ka, di ba may nag-accumulate ka na nagamit? Equipment. So, hindi naman ako nag-start ng zero when I conducted this project. I've accumulated materials in my lab from my previous projects that I was able to use. So, pero malaking supplement ang binigay ng UP System, Enhanced Creative Work and Research Grant for this paper kasi kami dyan whole genome sequence kami, outsource yun sa Korea. And then, yung computer, kailangan mo ng certain computer specs to perform the bioinformatics analysis because we were looking at the genes and the sequences. So yung galing sa UP System Enhanced Creative Work and Research Grant, galing to sa UP University of the Philippines mismo, no? Malaking tulong, siya ang nakatulong ng malaki dito sa paper na to sa work na to para matapos siya at ma-publish. So yung study niyo po, parang hindi ko alam kung tama ang term to, medyo biohazard. Medyo. So ano po yung biosafety talaga yan. Tama ka dyan, ang galing, biosafety. Ano yung kinailangan nyo na PPE dun sa collection tapos sample analysis? Simple lang sa field, no? Sa field at saka dito sa lab. Sabi ko nga sa'yo sa field, of course, yung PPE mo, meron kang lab gown dyan, may mask ka dyan, may gloves ka dyan. So, yun may boots ka dyan. Kasi, syempre, apak ka dun sa farm, no? So, yung boots dapat nandun lang, yung shoes mo galing sa labas, hindi pwede. So, yun yung sa farm. Tapos sa laboratory, laminar flow hood. No, laminar flow hood ang ginamit namin. So ito yung cabinet na yung hindi ka ma-expose kasi yung cabinet na yun ay pinupurify niya yung umiikot na hangin dun sa chamber na yun. So nandun lang yung mikrobyo, hindi siya sa mukha mo. Imagine mo kung wala, baka yung hangin, gumano sa mukha mo. May inhale mo, di ba? So, yun ang na-prevent namin. So, meron kaming laminar flow hood. Of course, yung mga bata, may lab gown din. Of course, yung mga bata, naka-mask din. Of course, yung mga bata, naka-gloves din while working sa mga isolates na to. Gaano kadaming manok po pala yung sinample niya for this study? Parang 77 ba? Hindi ko na masyadong tanda po. Pero definitely less than 100 na native chicken. Kaya nga, I would like to acknowledge the veterinarian who helped us in this project, si Dr. Susan Lola Garcia ng College of Veterinary Medicine. Imagine mo, yung mga puwet ng manok, ilang manok na ginano niya sa... kasi siya ang may expertise doon, Siya may expertise dyan. So, ilang puwet ng manok ang... Tapos, syempre, yung handling para hindi masaktan, hindi ma-harm yung animal. So, siya ang may expertise doon. So, malaki yung kanyang contribution. Kasi kami, microbiologist kami, wala kami training on how to handle animals. So, yung permit
siya din ang tumulong sa aming mag-accomplish nun. Tapos siya talaga din na ang nag-perform nung sampling sa mga live animals. Pagdating sa aming microbiologist, processing na kami ng samples nung mga na-isolate niya. Hindi na kami na-expose dun sa animals. Ang sarap pa naman nung pag inihaw mo yung inihaw or lechon na pet ng manok, kaya lutuin nyo ng maayos yung part na yun. Correct! Oo, kasi kasi di ba nasa gut, ayaw naman namin pumatay ng manok, di ba? Patay ka na pumatay ng manok, kukunin. So, yung cloaca was a very humane, animal friendly way of studying them. Kasi nga, para alam mo yung cotton buds, parang ganun lang na sterile. Yun ang parang sinasaksak dun sa puwet. Kukuha ka ng kote. Tapos yun na ang source ng aming isolates. Pero ano pong nangyayari sa manok pag nalaman nyo na infected siya ng ganitong mga drug-resistant bacteria? Pinapatay ba yun or hinahayaan na lang? Hindi. Kasi hindi naman siya nagkukos ng sakit sa kanya. Okay. Yung mga manok na sinample namin yan sa paper na yan, wala silang sakit. Healthy sila. So, may mechanism sila para hindi ma-express yung virulence ng mikrobyo. Baka yung immune system nila, no? Nakaya ng immune system nila yung presence ng microorganism na yun. Kaya wala silang sakit. Healthy siya pero meron siyang daladalang potentially pathogenic na mikrobyo. Ano po yung masasabi nyo na memorable na good and bad experience in doing this study? The good and bad. Actually, walang bad talaga. Kasi nga, tinulungan kami kasi syempre problem ko, paano kaya tayo mag-sample ng animal? Diba? So, kaya sabi ko, yun ang una kong problema nun. Paano tayo magsasample ng animal? Hindi naman tayo expert. Paano natin sila i-handle? So, yun na nga, buti na lang ito nga si Dr. Susan Lola Garcia ay tumulong sa amin sa pag-collect. Kasi si Dr. Susan ay part din naman ng malaking project na yan. Pero iba lang ang mikrobyo niya. Kami, di ba, yan ang meron siya, dapat si Dr. Susan meron din siyang, may thesis siya dito, nakuha niya yung master's degree niya through this project also by working on different microorganisms. Escherichia coli ang kanya. So, part siya ng project. So, yung samples na yan ay isa lang na kinolek ni Dr. Susan. Tapos, in-isolatean namin ng different types of microorganisms. So, meron siyang kanya sarili na in-isolate din. At ipapublish niya rin yun soon. Abangan pa namin yan. At sana ma-invite din namin siya. Oo. So, yung problem na yun, so yung supposedly bad na yun, hindi na siya naging bad kasi alam mo, kaya sa research, ilelesen mo yung bad, ugly na yan by collaboration. Makikipag-collaborate ka dun sa mga tutulong sa'yo na ma-overcome mo yung mga problema. Kasi pag ikaw ay mag-conceptualize ng isang research, na-foresee mo ng needs mo ang problems mo dapat. Di ba? Na-foresee mo na yung mga challenges mo. So, dapat mayroon ka na agad plan on how to mitigate itong mga potential na mga. So, in general, ang project, wala siya dapat bad and ugly na, di ba, na experiences for you. Kasi, na-plan mo siya ng tama. Prepared ka sa anumang Kasi, katulad ng sinabi mo, biosafety issue to That's one potential na bad experience. Na kung baka, albawa, kung hindi kami aware sa biosafety issues niyan, baka na-contaminate lahat ng estudyante ko. Na-infect lahat ng estudyante ko. But before you even start, as a responsible scientist, you anticipate this. You anticipate, no? Ito ang ating protocol. Ito ang mga risk dito. Yung risk assessment, di ba? Itong mga risk assessment natin. How do we mitigate this? I-address mo na. So, dapat ang well-designed na research ay walang bad na Ang bad, alam mo kung ano lang ang bad na experiences ng mga scientists sa Pilipinas na
procurement, pagbibili ng materials. Pero ito ang kagandahan ng UP system, Enhanced Creative Work and Research Grant. Hindi niya kailangan ng procurement. Ito sabi sa akin, ito ang pera, sige gamitin mo kung paano mo gustong gamitin. Free ako. They gave me the fund and I was free where and how to use it. Kaya wala yung bad experiences on procurement with this grant. Kaya ako na-attract dito sa grant na to. Kaya sabi ko, ang ganda ng grant niyan, ang ganda ng freedom ko dito. Hindi ako magpapabidding, do you understand what I'm trying to say? Nagka-experience ka ba sa procurement process natin? Sa procurement, hindi. Yung sa repair lang po. Repair ng mga equipment. Napakatindi ng procurement. Yun ang ako so far sa tagal ko ng scientist. Nasasabihin ko lang sa yung bad experience ko talaga sa procurement. But we didn't have to do that with this research because of this grant na may ganyan siyang terms na, you don't have to go through the procurement. You can buy directly and you do it on your own. Bahala ka. Nice. Ma'am, may question po pala ako dun sa kasi sabi nyo 77 chickens. So I'm imagining 77 out of millions of population ng Philippine native chicken. Would you say na prevalent yung MDRs sa mga Philippine native chickens? Alam mo, bago mo sabihin prevalent ang isang bagay, meron ka dapat dyan statistical formula. No? So, and based on that formula, may sasabihin sa yung formula na number ng samples na nagagamitin mo, nasasampulin mo. If you notice, our paper is not about prevalence. Hindi niya sinasabi yung prevalence. Kasi, hindi yun ang goal namin to determine the prevalence. Ang goal namin ay ma-check lang kung dito sa farm na to ay may mga MDRs. Kasi nga yung farm na yun, nagdi-distribute siya ng chicken sa ibang farmers. So, when you use the word prevalence in epidemiology, dapat mayroon kang formula na pa-plug in Magpa-plug in ka ng certain value and the formula will tell you, you need this many samples to test bago mo ma-claim sa title ng paper mo ang word na prevalence. And we didn't do that. Ours was ours was ilan ba ang chicken na pwedeng yung pasample sa amin? Ang pwedeng para accessibility at saka yung ease din ng sampling, yung kaya namin. So kaya dun na define ang aming sampling size. Ayun. So almost 1 hour na rin ba tayo? Kailan na rin natin mag-wrap up. Thank you so much po. Yes. Ayun. So before we let you go po, ma'am, ano po yung ma-advise niya sa aspiring researchers? Yeah. Ang pinaka-advice ko, know your passion. Saan ka ba passionate, no? Kasi hindi naman madali talaga yung research. Maraming especially in the Philippine setting. Know your passion. Kasi pag passionate ka about something, you'll do everything, di ba? And you'll endure everything, di ba? Para magawa mo siya. So, yun ang para sa akin. And then, if that's what you wanna do, don't be discouraged. Marami talagang challenges along the way. Pero if you're really passionate about something, overcome mo yung mga challenge. Kaya procurement man yan, kaya securing funding yan, edi magsulat ka na ng proposals, no? And then kung procurement, edi sige lang, you go to, wala tayong magagawa, no? Kasi ako, passion ko yung research, at ang passion ko, nakadugtong sa research, ay mentoring. Ako inaano ko yan because I want to mentor grad students. So, kasi if you notice yung co-authors ko, 2 yan, di ba? Alam mo, parehong MS students yan. Hindi yan mga established na mga researchers. Yan ang first experience nila sa research. Sila yung mga co-authors ko na yan. So, yan ang aking other satisfaction, no? Dito sa pagiging researcher ko, yung may natitrain din akong ibang researchers. Yun. Kaya kahit na hindi laging madali, you keep on going. And you keep on inspiring other students under your care, no? To
to be good scientists also. Ayun. And last question po, do you have anything to promote? Yun katulad ng lessons na binigay ko kanina, no, the responsible use of antibiotics. Yan ang gusto kong i-promote. Kasi alarming na talaga yung prevalence ng MDR. Parang kahit saan ngayon na may mikrobyo, yung mikrobyo mo may MDR ka. So it is really what we're doing as society, no. So since hindi naman lahat ng audience mo ay scientist, siguro yun lang. Please follow the advice of your doctors on how to use antibiotics. Pag sinabi yung 7 days mo inumin mo ng 7 days, even if you're feeling good. So that we won't be promoting the rise of these MDRs. Yun lang. Ayun. So, I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po, Ma'am Rina, sa pagpapaunlak ng Thank you so much, invitation. Paul. No, this is nothing. I'm so happy that I was given this opportunity to share what I learned, what I've learned in my career, Paul. And thank you, Paul, for having this platform. Sabi ko nga, pinag-iisipan ko yung ginagawa mo kagabi. Sabi ko, mag-podcast din kaya ako. Na-inspire tuloy ako na parang magkaroon ng idea. Mag-podcast din para kasing napaka informative, inspiring, di ba? Kasi ako nga nakikinig din naman ako ng mga podcast habang naghugas ako ng pinggan, habang nagluluto. Napakagandang education, di ba? Very educational. And we thank you for being one of them, Paul. Instead na you do other things, you're helping the community with this platform of yours na podcast. Dumadami na rin po yung mga podcast sa Pilipinas, pero wala pa masyadong mga science-focused na podcasts. So, talaga. Anong mga podcast nila about? Usually, yung topics about self-help, culture, comedy, horror, ganun. Pero mga ganitong science and education, wala pa. So, gawa din po kayo ng podcast. Hindi alam mo, walang makikinig sa akin. Tanda na yan. Doon tayo sa mga bata-bata. Tama yun, ang mga batang patulad mo ang nagpo-podcast kasi alam mo naman ang millennials, no? Ang gusto nila yun. So, tamang-tama yun. Tamang-tama ka dito. Thank you po. I wish you the best. Sana lumawak itong. Ipopromote ko itong podcast mo sa mga estudyante ko. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po. So, maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. And kung nag-enjoy kayo sa episode na to, please don't forget to like and subscribe and also share nyo na rin sa mga kakilala nyo.